O eto, ano to? Power play in Congress. Insider say Sandro lining up to ano to? Lawmakers to impeach VP Sara Duterte. Ano pa bang aasahan natin diyan? Si Sandro siya. Utangin na kung nasa edad nga lang yun, baka siya na yung pinupush ngayon. Hindi sa totoo lang si Sandro Marcos kung nasa tamang edad na to para gawing presidente or vice-presidente. Hindi ko lang alam kung may age limit sa vice-presidente. Alam ko kasi meron At sa presidente, di ba? So kung may edad-edad na to si Marcos, si Sandro Marcos, butayin, eto ang pinupush ngayon sa totoo lang. Ito yung pinupush ngayon na lalaban kay VP Sara or tatakbong presidente. Siyempre, ano nga yan Kaya nga nila gustong gawing prime minister si Romualdez o kaya si Marcos Jr. Para magtuloy-tuloy na yung dinastiya ng mga Marcos. Utangin na ngayon, nangangamuti na tayo. What if kung masundan pa ng another year to? Diba? Another 6 years na Marcos pa rin. Ngayon nga lang nangangamuti na Tingnan niyo yung presyo ng gasolina, sobrang taas. Tapos sasabihin na naman ng malaki niya, kung wala namang gera sa hindi naman tataas yan. Ulol! Hindi naman yan dati pa naman mataas na yan. Diba? Yung bigas nga yung bilihin, tanga sabi ko sa inyo, grabe ang bilihin ngayon dito sa Pilipinas. Shoutout dyan sa mga OFW. Sobrang mahal dito ngayon. Sobra talaga, grabe. Yung 1,000 mo, bili mo ng ulam. Pambiling ulam lang yun. Di ba dati 1,000 natin, may ulam na, may bigas. Depende na lang kung magsardinas ka tsaka talbos ng kamote or kaya sardinas tsaka malunggay, pwede na. So paano? Araw-araw ganon? Paano yun? Hindi ka ba mag-ulutot ng amoy talbos ng ng kamuting kahoy nun? 'Di ba? Kaya naman natin 'yun, mga Pilipino. Kaso nga lang, anak ng teteng, kaya mo bang araw-arawin 'yun? Sabi sa inyo 1,000, 'di ba? Gusto mong magulay, mas mahal pa gulay sa karne. O halos kapresyo na ng magkapresyo na yung gulay tsaka karne. Kaya useless din magugulay ka, puta na, di magkarne ka na lang. 'Di ba? So sobra grabe ngayon. Paano tayo na kahit papaano na a-afford or na ano natin na nakakaya natin kahit papaano yung ganyang kamahaling bilhin? Paano yung mga kababayan natin na iba? Na halimbawa sumasahod lang sa isang araw ng mga 500 to 400 or 600 a day. Yung mga 600 a day, babawasan pa ng si SSS yan, PhilHealth, Pag-ibig. Hindi magkano na lang matitira, sabihin na natin 400. Yung pamasahe pa. Yung baon pa. 'Di ba? Baon pa. Sabihin na natin pinakamalinis nilang maiuuwi sa pamilya nila araw-araw ay nasa 300 to 250 pesos. Ganyan-ganyan kalupit. 'Di ba? 300 to 250 pesos ang maiuuwi ng isang trabahador. Buti sana kung lahat naman tayo dito sa Pilipinas ang mga kurso natin mga matataas na sumasahod ng 1,500 to 1,000 a day. Pero kahit na 1,000 a day ka, putangin na, sa pagkain pa lang ubos na. Paano pa yung mga bayarin, yung kuryente, tubig? Kung nangungupahan ka ba kagaya ko, paktay ka. 'Di ba? Paktay ka talaga. Kaya nga ako, yung sahod ko sa YouTube, pinagkakasya-kasya ko na lang talaga Ang upa ko sa bahay, 14K. Kuryente ko, maabot ng 6K kasi naka-aircon ako. Baka madry yung skin ko Diba? Baka madry yung skin natin, alam mo na So, mag-aircon tayo. Kasama na yung lahat pang kalahatan na kuryente. Umaabot kami ng 6K to 7K dito. Pinakamalupit nga, 8K Ayun, tubig pa. Umaabot ang tubig namin dito ng 1K. Sa amin lang yun. What if dun sa iba? Kahit pa paano, may YouTube naman ako na nakakatawid ng pangbuwan-buwan namin, pangkain. Diba? So kahit pa paano, sa YouTube ako talaga
Kasi wala naman tayo natatanggap galing sa mga labas-labas dyan eh. Hindi naman tayo katulad nung ibang mga vlogger dyan na mga tanso, mga dilawan, mga pingklawan na paldo-paldo sa kanilang payroll, sa mga kanilang mga bossing. No, hindi naman tayo ganun. Hindi tayo ganung vlogger. Dito lang tayo nakikinabang. Sa Facebook, wala din kita. Sa TikTok, wala din kita. YouTube lang talaga. Kaya minsan yung mga super thanks nyo sa amin, yung mga pag-like, pag-share, sobrang laking tulong po nun para sa amin. Hindi lang ho sa amin, kundi sa buong pamilya namin. Dahil dyan lang din naman din kami kumikita sa YouTube. Hindi na tayo maging mag-real talk na tayo, no? Diretsuhan na tayo. Kumikita kami dito sa YouTube. Pero hindi ho kalakihan, ha? Baka sabihin nyo si Banat Bay nga, laki-laki ng channel nun Parang thank you na lang kung kumita pa ng halos sa 100k yun per month. Paano pa kaya kami? Katulad kami nila parang RJ, nila Sir Jack na mga mababang subscriber or mababa yung views. Kaya pag hindi kayo nag-share or nag-like sa video namin at kung kaya pang mag-super thanks pero hindi naman namin hihingi yun, puro kusa nyo kung gusto nyo gawin at mag-join sa group namin, yung join button dyan na may kita nyo dyan sa channel namin, ayun, kahit pa paano umaangat-angat yung aming revenue. Lalo ngayon hinahatak pababa yung channel namin. Nire-report. Kaya medyo maraming bumababa yung mga views namin. Diba? Tsaka hindi naman tayo hindi naman tayo sikat. Hindi talagang hindi kami sikat. Diba? Ang sikat dyan, sila Banat Bay, Boss Dada, Cocholi, yung mga talagang, tsaka yung iba pang mga vlogger na mga DDS, yung katulad dyan, nila, yung sumusuporta sa Duterte, katulad nila Kati Binag, yung iba pang mga vlogger dyan. Pero kami, yan katulad dyan kami, nila paring RJ, Sir Jack, si Master Juday, mayaman yan. Katulad nila Sir Jack, ako, paring RJ na, kami yung mga pinaka-pipitsugay nor matatawag na dukha sa Banateros Brothers. Nilaglag. Hindi yun nga, no? So, mabalik tayo dito. Kung sakali man, etong si Marcos Jr., si Sandro Marcos ay nasa edad na to, ito yung ipupush na magiging presidente ng bansa natin, malamang sa malamang. So, yun. Ano pa ba? Ito muna. Lacson ibinida ang kanyang laban kontra flood control. Flood control corruption. Binida. Ano sabi niya? Ako nga po ay very passionate po ako dyan simula sa pool. Di sa totoo naman, si Lacson naman, noon naman din talaga. No, talagang lumalaban talaga to. Kaso nga lang, Lacson, sobra kami nagtataka, ba't nag-iba ka ngayon? Totoo naman may naman siya dito Pero ngayon, wala na to Nawala yung ganun ni Ping Lacson. Pag na-mention nga yung Romualdez at Marcos Jr. sa mga witness, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin. Diba? Biglang nag-iiba ang ihip ng hangin. Kaya ngayon, Lacson, wag mo na kaming pag-uutuin, wala ka nang ganun. Wala ka nang ganun. Sarado na yung bibig mo. Bukas lang yung bibig mo sa mga kaokrayan mo kay Marcoleta, yun lang. Tigilan mo kami. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
nabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap